Welcome back to Becoming Canadian. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Pasensya na kayo at ako'y naging busy. Ngayon, eto, bumabalik ako sa inyo para maghatid na naman ng bagong opportunity para sa nag-a-aspire na makapunta dito sa Canada. Ano ang lagi kong sinasabi? Another day, another opportunity para sa mga gustong makarating dito sa Canada. Alam nyo, nung nahinto akong mag-vlog, lagi pa rin akong nakasubaybay doon sa mga regular followers ng Becoming Canadian through sa Facebook group ko na The Working Pinoy in Canada at ang aking Facebook page na Becoming Canadian. At patuloy pa rin tayong sumasagot sa mga inquiries at mga comments dito sa aking YouTube channel. Doon sa bago sa channel ko, ito ang Becoming Canadian na naghahatid sa inyo ng mga bagay-bagay tungkol sa Canada immigration. At kung paano kayo makakarating sa Canada, kung paano kayo makakapaghanap ng trabaho, at doon sa mga nag-a-aspire na mag-immigrate dito sa Canada as temporary foreign workers or as immigrant as permanent resident. So, doon sa bago nakakapanood pa lang ng channel na to, don't forget to hit the subscribe button and the all notification bell para lagi kayong ma-inform ng mga bago kong parating na video na katulad dito. At katulad na sinabi ko, ang hatid ko sa inyo ngayon ay isang opportunity na naman na maaring maging pathway nyo na makarating dito sa Canada. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Canada's Tech Talent Strategy. So, ano ibig sabihin? So, based to sa technology na parang pathway din para makarating kayo dito. Na ito ay nilaunch din itong approach na to ni Sean Fraser, yung former Ministry of Immigration ng Canada. So, ang kinabibilangan nito ay itong dito natin isentro yung pag-uusapan natin, ang Digital Nomad Visa. Ito ang magiging bagong visa na pwede nyong gamiting pathway para makarating dito sa Canada. Gusto lang i-promote ng Canada ang Canada as destination for digital nomads. So by the term itself, ano ba yung digital nomads? So a digital nomad is a person who can perform their job anywhere in the world. So para itong tinatawag sa atin na work from home, na wala ka naman talaga sa office o sa workplace, na pwede mo rin gawin ng work kung ikaw ay outside Philippines. So, ito ay magandang opportunity para doon sa mga nag-work from home sa atin na pwede nilang dalin ang trabaho nila dito sa Canada at sa iba pang parte ng mundo. So, i-welcome ngayon ng Canada ang mga digital nomads. So, under Canada immigration rules, a digital nomad will only need a visitor status in Canada. So, pwede kayong mag-stay dito for up to 6 months, tapos renew lang na renew hanggang sa makapag-decide kayo na mag-apply ng trabaho dito sa Canada. Kaya nila ginagawa ito para ma-attract nila yung mga technology talented na applicants para dito sila muna mag-work remotely, halimbawa from Philippines, tapos dito sila nag-work, hanggang makapag-stay sila rito at makakita sila ng sarili nilang employer dito sa Canada. Ang ganda nitong opportunity nito para doon sa mga nag-work from home. Dahil pwede kayong makapag-apply ng visit visa, so it means pwede kayong mag-relocate dito sa Canada for up to 6 months at a time. Tapos renew nga lang, katulad ng sinabi ko, hanggang sa makakita kayo ng job dito sa Canada. Kaya nila ginagawa ito para syempre maka-attract din sila ng mga possible na applicants na may alam sa technology. Tingin ko nga dito parang i-snatch lang nila kayo doon sa employer nyo na kasalukuyan yung pinagtatrabuhuan through remote jobs. Sabi nga nila, sabi ng immigration, we expect that some digital nomads who initially entered to Canada to work remotely will decide to seek opportunities with Canadian employers. Yun ang kanilang target dito na later on, kapag nakapag-stay kayo dito, nakita nyo ang Canada, mapipilitan na rin kayo mag-apply sa mga employer dito.
Sa ganon, kapag nakareceive na kayo ng job offer sa Canadian employer, pwede nyo na rin i-share at dalhin dito yung skills nyo doon sa inyong galing sa foreign employer ninyo. Pag nakareceive na kayo ng job offer, syempre, pwede na kayong mag-apply ng work permit at makapag-stay na kayo dito sa Canada at makapag-work temporarily and eventually makapag-apply kayo ng permanent resident. So, ito makikita nyo ngayon. Ang digital nomads, ang processing time ay 0 to 2 months. Nakalagay nga dyan, digital nomads don't need a work visa to work remotely from Canada. You can visit for up to 6 months at a time. Itong digital nomads, applicable lang to kung kayo ay nagwo-work for an employer outside of Canada. Yun, kaya sinasabi ko maganda opportunity to doon sa mga work from home nating mga kababayan na pwede nilang dalhin yung work nila at makapag-work sila remotely dito sa Canada. Kaya ayan nakalagay, you can do your job remotely and you want to experience Canada. Yan talaga ang target nila. I-welcome nila kayo rito para ma-experience yung Canada at mapilitan na kayo magstay at ma-share nyo yung inyong talent and skills sa mga Canadian employer. So to get started, i-click nyo nga lang yung get started. So ngayon, may mga questions dyan na related sa pag-apply ng digital nomad visa. So, ang digital nomad visa ay mag-start lang as visit visa. Ang pagkakaiba nga lang sa regular visit visa, kakailanganin nyo ng letter from your current employer na inaalaw nila kayong mag-work remotely dito sa Canada. So, parang certification lang yung galing sa employer na we are allowing this person to work from us while in Canada. Yung mga ganun lang na certification. Yun ang kakailanganin. At saka dapat sa application nyo for a visit visa, i-state nyo doon na you will be working remotely dito sa Canada from Philippines or from somewhere, anywhere in the world. So ayan guys, what travel document do you plan to use to travel to Canada? I-choose nyo lang ang passport, click next question, tapos yung country code lang, Philippines. Next, are you dual citizen? Palagay mo ng no. Next question. Lawful permanent resident of the US? No. Next question. Have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years? Kasi kung meron kayo nito, ang magiging application nyo ay ETA. So, lagay natin no. Next question. What do you plan to do in Canada? So, ang digital nomad, visit as a tourist. The next question, ayan ang sagot. You need a visitor visa. Ayan na rin ang processing fee ng visitor visa, $100. At for visit of up to 6 months for most purposes. Katulad lang ng regular visit visa ang digital nomad visa. But pag digital nomad visa ka, napakadali niyang mag-extend dahil nag-work ka naman talaga, hindi sa Canada, nag-work ka from your remote foreign employer. At the same time, renew lang ng renew yan every 6 months, $100 hanggang sa makapaghanap kayo kung gusto niyo nang mag-work talaga dito sa Canada para makapag-stay kayo permanently. So, i-click nyo lang yung get details about visitor visa at mare-redirect na kayo sa website ng Government of Canada, particularly the Immigration and Citizenship, at nandiyan na ang susundin yung process sa pag-apply ng Digital Nomad Visa. So, very simple. Ang Digital Nomad Visa ay para lang visit visa. Inuulit ko, kaya lang, ang kailangan nyo lang talagang document dito na kakaiba sa regular visit visa ay ang certification ng employer na inaalaw nila kayong mag-work dito sa Canada. At yun na magiging pathway para makarating kayo dito sa Canada. So guys, alam ko yung iba sa inyo, maraming question about digital nomad visa. Don't hesitate to drop your comments and I'll try my best to answer your questions and your queries regarding digital nomad
visa. At ito ay isang napakagandang opportunity para na naman sa ating mga kababayan na nag-work from home. Nakapag-work from home kayo, pwede rin kayong mag-work dito sa Canada, sa company nyo na pinag-workan ngayon dyan. Short explanation ko lang nito. Kung work from home kayo, may chance kayong mag-apply dito sa digital nomad. Provided, inaalaw kayo ng company nyo ngayon na mag-work dito sa Canada. Ayun guys, ang gandang opportunity na naman itong hatid sa atin ng Canada Immigration. I hope itry nyo rin ito doon sa mga nag-aspire pa rin dito makarating sa Canada. Ito ang, sa tingin ko ito ngayon ang pinakamura at pinaka mabilis na process dahil nakita nyo naman nakalagay 0 to 2 months. Ibig sabihin, pwedeng less than 2 months, pwedeng 1 month or weeks, depende. Depende sa magiging takbo ng inyong application. Okay guys, thanks for watching. And for those bago sa channel ko, pakihit na lang ang like at subscribe button para magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Again, thanks for watching and take care guys and God bless to all of you.